Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bug Production. I'm your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Joti Disking. At ilike muna natin yan guys. At ito nga pala, requested, sinisingit ko lang to guys ha. Ito ay requested ni Mary Jewel Sabiaga. Sabi niya, Sir Plan, baka pwede mo din isingit yung new track ni Sir Joti, yung Disking. At ito rin pala ay requested ni ni Mark A. Torres. Sabi niya, quiz plan, pareact naman ng Disking by Kuya Joti yan. Nandito na tayo ngayon. Sa maraming salamat guys. Madali lang to kasi 3 minutes lang to. Kaya yung mga ibang request kasi guys, battle yon, so ang tagal, 'di ba? Abutin tayo ng 1 oras pag-explain. Pero dito, kahit pa paano, mahihimas-masan tayo, makapag-relax tayo ng kahit pa paano. So, ganoon pa man, maraming salamat sa mga dito pa rin nakaantabay, nakaabang, at, sumusuporta sa reaction video natin. Hopefully, natutugunan ko yung mga pangangailangan ninyo. At pasensya na kayo kung nalate ako sa pag-react dahil guys, napaka-busy ko. Alam niyo naman, nagtatrabaho tayo, meron tayong buhay. At kung bago ka lang rito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman gusto yung yung video ko, hindi niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, mag-comment kayo ng saloobin niyo, napanood niyo na yung video na to. At gawin na natin guys, pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, na audio engineer at the same time, master hypnotherapist, an master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo sa description, nandun yung channel ko, pwede nyo i-check yung mga susunod ko ng mga kanta paparating na medyo busy lang talaga. Ganun pa man, sana maunawaan nyo pa rin at sana walang tawag dito, sana magustuhan niyo yung mga lalabas kong mga kanta. Ganun pa man, sa Friday din pala, baka hindi rin, titignan ko makakapag-release ako kasi, may client din ako sa Friday. Sunod-sunod na yung pagtanggap ko ulit ng mga kliyente. At, nabibless tayo, hindi lang sa kliyente, kundi sa part-time din. Kaya, magiging busy ako guys, pero, kaya pag nagkaroon ako ng tsansa, nagre-react na ako ng marami para kahit pa paano, wala man ako, may napapanood kayo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Let's do it. Joti Disking. Tapusin niyo yung video guys. Let's go. Woo! Okay? Disking. I mean, sa totoo lang guys, kung naaalala niyo, nag-react na ako dati, tapos tinatanong ako na kung hari daw ng tugma si Looney, hari daw ng ganito. Hindi ako nag-a-agree dun eh. Kasi, pagdating sa Tagalog rap, I mean, para sa akin, sa buong hari na si Francis M. at hari na rin si Kuya Do. Kasi sila na yung hari nakatuntong sa trono. May hari na kayo na Andrew E. May hari yung Francis M. Tapos may hari yun ng tugma. May hari. Hindi ko nagigets yun guys eh. Kaya sila niloklok doon dahil meron silang kapasidad na gawin yung mga bagay na ginagawa ng mga tao na hindi pa nila nagagawa. Yung mga tao na mga bagay na ngayon pa lang ginagawa ng mga artist, nagawa na nila 90s pa lang. 'Di ba? So pagdidis nagawa na yun ni Kuya Drew, 'di ba? Yung paglapat ng rap sa pagbabanda, nagawa na ni Sir Kiko din yun eh. 'Di ba? O paglabas ng mga tawag dito, mga rap competition, nagawa na ni Kuya Drew, 'di ba? Rap Olympics, meron ng rap public din. Nagawa na rin ni Francis. Yung Multis, parehas naman nilang ginagawa yun. Parehas nilang isinantao, isinabuhay at ginawa yung 4 na elemento. Parehas silang DJ, parehas silang breakdancer. Wala na kayong mahanap doon. Sino ba sinasabi nyo? For example, ibang mga rapper o artist, 'di ba? Nag-breakdance ba sila? Kasi ako breakdancer talaga ako, lumalaban ako eh. O ba sila? Tawag dito, nag-artista ba sila? Nag-MC ba sila? Kasi si Francis Magalona, MC siya, host siya. MC pa din 'yun sa Itbulaga. Tagal niya, 'di ba? O. Tapos may banda siya, meron siya mga pinasikat na mga kanta. Ganon din si Kuya Drew, naghanap siya, nag-produce din siya ng music niya. So meron pa siyang Puch Maniwata, nag-alter ego pa siya. Na ngayon, ginagawa na rin ng mga tao, may alter ego na rin. Si Eminem, may alter ego siya, di ba? Slim Shady. So, dati, nung nag-react ako na sinasabi na hari to sa ganyan, sabi ko, hindi ako nag-a-agree sa ganyan. Meron lang talagang nakatalaga para doon. Magalit man sa akin yung mga dapat magalit, may mainis man sa akin na dapat mainis, binansagan nila yung sarili nila, o may nagbansag sa kanila. Para sa akin, dalawa lang yung hari, generalize na yun. Regardless.
'Di ba? Kasi kung may mabilis kumanta, pero hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang hari ng mabilisang kanta. Kasi ang dami nang gumawa nun eh. 'Di ba? Pero to be able, kaya bang tapatan ng pagiging mabilis mo yung mga nakamit ni Andrew E. at Francis Magalona? Hindi ko alam kung kaya mo yun eh. 'Di ba? Kasi isang aspeto lang yun o isang parte lang yun ng pagra-rap. Mabilis ka nga mag-rap, sikat ka ba? 'Di ba? Marunong ka nga mag-multis, magtugma, sikat ka ba? Hindi ka rin napalamon na pakain ng pagtutugma mo. Hindi ka pinasikat, hindi ka nilagay sa rurok ng katanyagan ng pagtutugma mo. Yun lang yun, guys eh. Ang galing mo nga rebat. Sikat ka ba? Nakapunta ka ba sa iba't ibang bansa sa pinaggagawang kinagawa mo? Di ba wala din? Kaya nga sinasabi ko palagi, kahit may magalit, may mag-insulto sa akin, murahin ako ng murahin sa comment section. Pag tinanong nila ako, Kings of the Underground, hari ng tugma, pwede naman, kidlat ng tugma. Diba? Ulan ng tugma, pwede ulan ng tugma, kidlat ng tugma, maso ng tugma, baril ng tugma, pwede naman mga ganun guys eh. Diba? Hari ng lupa, hari ng impyerno, pwede kayong ganun, basta magtunog kayong malakas, diba? Kayong hari ng mga ganito, pero sa Tagalog rap at hip-hop sa Pilipinas, there's nothing can replace. No one can replace, yung Andrew E. at Francis Magalona. I'm sorry guys kung may masaktan man akong Donggalo artist o sa ibang mga artist din, pasintabi na. Para sa akin na, regardless, doon ako kay Francis Magalona at Andrew E. May magalit man sa akin ibang mga Donggalo artist, nasa inyo na yun. May magalit man sa akin sa ibang mga kupunan, nasa inyo na yan. Pero para sa akin, yung respeto ko, hindi kagad yun maaalis kasi meron talaga silang ginawa na pinaghirapan nila talaga. Yung kung mabilis ka mag-rap, magaling ka magtugma, pero kung hindi mo pa rin naabot yung kasikatan na naabot nila, ang hirap sabihin na mas ahead ka o mas magaling ka sa kanila o mas hari ka sa kanila dahil hanggang ngayon, yung mga kanta nila patunay, namamayagpag pa rin hanggang ngayon. May nakikinig pa rin ako ng kanta ni Francis Magalona, nakikinig pa rin ako ng kanta ni Kuya Drew. 2 weeks ago, pinakinggan ko yung buong album ng ng isa sa mga album niya. Tapos last week, yung Club Sila niya. Tapos, yung mga late niya mga kanta, nakinig din ako ulit ng kanta ni Carlos Agassi. Parang binalikan ko lang talaga. Para lang kahit pa paano, bumalik ako sa roots, 'di ba? Kahit pa paano maramdaman ko na nasa Pilipinas pa rin ako. Ang sarap ng balikan eh. Pinakinggan ko lang din yung mga kanta ni Francis M. Tuloy natin guys, sorry nadaldal ako pero tuloy na natin. Pasintabi lang syempre hindi ko pa siya naririnig kaya sinasabi ko na disclaimer lang. Kung may mainis man kayo sa akin, may masabi man akong hindi maganda, sana maunawaan ninyo na hindi ito opinion, hindi ito pananaw, hindi rin siya personal preference, pero nandito lang ako sa kung ano yung hindi lang basta tumatakbo sa isip ko, pero kung ano yung naka-imbak sa DNA ko, yung nakalatag talaga nasa ko na yun nasa buto, balat, buto kalansay, tabi-tabi. Hindi ko alam ba tayo siya buto kalansay, tabi-tabi po. Ganun pa man. Wala akong hate sa kahit sino mga artist ng kabilang kampo o Donggala man. Pero nandun lang ako nakatutok, regardless. I mean, you will get my attention, you will earn my respect, pero pagdating sa king na yan, always, Ewan ko kung may masabi man si Joti na parang, hindi ko, pero I'm pretty sure, si Joti matalino siya very down to earth. Na-meet ko na to si Joti sa downtown sa LA, nung kasagsagan ng after ng concert nila. Very down to earth, very accommodating, very respectful, very, man with a few words. Matalinong tao to si Joti. Tuloy natin guys. Sa isang uri ng titulo, marami nag-aagawan. Ulitin nga natin guys. Medyo ako dun, nabigla ako dun. Ganda ng bass, brass yan brass. Ganda. Sa isang uri ng titulo, marami nag-aagawan. Okay. Inupo ang sarili sa trono kahit hindi pa nababasbasan. Yan guys, napag-usapan natin yan. Para ang ginawa dito ni Joti, nag-recap siya. Mula 2000, early
2020 to 2024 ni-recap niya. May mga tao na nagse-self-proclaim na hari sila ng ganito, hari sila ng ganyan, sila yung ganito, sila yung ganyan. Pero yung basbas yung magsasabi at magre-recognize sa'yo. Sinabi ko yan sa live ko dati. Yung basbas parang recognition yun eh. 'Di ba? Na parang si pinakamagaling magtugma. Sabihin na natin siya ang emperor ng tugma, siya ang kidat ng tugma. O, tapos sinabi, pwede ba akong maging emperor ng tugma? Tapos kinikilala, pwede ka naman maging emperor, ko na yung emperor ng tugma. O, parang na-recognize siya na, siya na yung emperor ng tugma. Diba? O kaya, yung magsabi talaga sa'yo, yun talagang kinikilala. For example, si Francis Magalona, kuya si Kuya Andrew, diba? Sabihin kay Joti, ikaw na ang disking ngayon. Diba? Parang ikaw na, sa'yo, binibigay ko na sa'yo. Doon medyo, kasi na-recognize ka Na-recognize ka na ikaw ang disking. Kahit paano, merong isang hari, pero meron pa rin isang hari doon sa isang, kasi meron yung sa may European countries, merong hari ng buong syudad, pero bawat bayan may kanya-kanyang hari din, 'di ba? Ikaw ang hari ng ganito, hari ng ganito. Sa Netflix, basta ko na panood 'yun. Yung tawag dito, Vikings yata yun. Meron kasi palabas si Uhtred, di ko naman, yung King of Wessex, King of this, King of that. Pero nasa isang bansa lang sila talaga. Pero bawat state may kanya-kanyang hari. Kung panoorin niyo yung may paborito akong palabas ngayon ang palabas na yun yung Kingdom, 'di ba? Tapos bawat state may kanya-kanyang hari. Hari ng ganito, hari ng ganyan. Pero nakapaloob lang sila sa isang state. So, yung pag-unify ng bagay na yon ang nag-unify sa buong Pilipinas, yung dalawang hari, Francis Magalona at si Kuya Drew. Pero bawat syudad, bawat continent, island, bawat lugar, bawat, barangay, may kanya-kanya silang hari. Diba? Pwedeng ganun, di ba? Kung sinabihan ni Kuya Drew, Joti, ikaw lang disking, could be. Kasi ang nagbibigay sa'yo ng recognition na yon o yung award na yon o yung titulo na yon yung mismong kinikilalang hari. Kumbaga, binigyan ka ng basbas. Di ba, pag sinasabi ng pinaka-nakakataas na hari, kahit doon sa United Kingdom, pag ikaw ang prinsipe, binibigyan ka talaga ng basbas ng hari. O, so ikaw na yung susunod na hari. Parang ganun, di ba? So, ganun din yun. Babas-basan ka nila, i-recognize ka nila na ikaw na sila yung magbibigay sa'yo. Sila yung magluluklok sa'yo. Kung sinabi lang sa'yo, nobody. O, ikaw na ang panibago mo. Parang retarded nun, di ba? Ako na pala. Oh, shit, wow. Di ba? Ang hirap ng ganun, di ba? So, ang hirap mag-self-proclaim. Kailangan mo talaga may mapatunayan ka sa pinoproclaim mo. Diba? Pangit naman na magpo-proclaim ka na na ikaw ang hari ng ganito, ganyan, pero hindi ka pinasikat ng ganon. Hindi ka nagkaroon ng show, hindi ka nagkaroon ng concert, wala kang album na lumabas, wala ka ring pelikula na lumabas, hindi kumalat yung pangalan mo, hindi ka na ganon naging ma-impluwensya, hindi ka kalala ng lolo, tatay, bata, sanggol, kahit mga baboy, hayop, aso, hindi ka kilala. Di ba? Parang hirap nun, di ba? Kahit sa ibang bansa, hindi ka kilala. Di ba? Ang hirap ng ganun. Ang hirap ng ganun. Huwag nyo ilalagay yung katauhan ninyo sa position na ganun. Kasi magba-backfire yun sa inyo. Tuloy natin guys, sorry Ang daldal ko na naman. Buong sarili sa trono kahit hindi pa nababasbasan. Pati mga fans nagkahawaan sabit. Kita nyo, mga virus, parang ang ginawa ni Joti dito, parang ni-recap niya yung buong 4 years mula 2020 to 2024 kasi nagkaroon pa ng COVID virus. Parang yung mga virus kayo na dahil lang dito nagkaroon ng kanya-kanyang mga titulo yung mga tao na hindi naman kinikilala ng mga tao na nagtatag ng liga na to, nagtatag ng tawag dito ng organisasyon na to, nagtatag ng ganitong klase ng plataforma, nagtatag ng ganyang kultura. Kasi kaya maraya yung mga artist na mag-perform, mag-rap-rap ng ganyan kasi nilaban talaga nila. Isipin niyo, hindi yan pinapakinggan sa radyo. Hanggang ngayon, isipin niyo kung walang Andrew E, walang Francis Magalona lumabas na nagmulat ng mga mata ng tao sa mainstream media, sa musikang Pilipino. Hanggang ngayon, yung mga rap ngayon, underground pa din. 'Di ba? Sa barangay-barangay lang, sila lang nakakaalam. Kumbaga, mag-i-start pa lang yan ng early 2010. Kasi nung lumabas yung YouTube, tsaka lang siya, 'di ba? Tsaka lang siyang nagkaroon ng ingay na pwede pala kasi meron na Meron ng rap na expose na yung mga tao doon, 'di ba?
Pero kung wala yung binigay na yun, walang idea na ganun talaga, guys. 'Di ba? Hanggang ngayon, sa backyard pa rin kayo, sa ilalim pa rin kayo ng lupa nagra-rap, 'di ba? Yung mga rap-rap na ganyan, wala pang club-club lang hanggang ngayon sa club mahirap. Tuloy natin, guys, sorry. Sabik sa corona at at silang mabansagang Natin. mga fans nagkakabasbasan, pati mga fans nagkahawaan. Sabik sa corona at silang mabansagang makapili makatakong ituring ng sarili, puro lifting sariling bangko kahit obis na imposible. Mataas na ang sining ng rap, sabi ng mga panggap na buwitre, puro dyan lang ang mga nakumbinse, mga edad pababa sa 15. Ang isang taong wow, sabi niya mga edad pababa o 15. Ibig sabihin mga bata, wala pang. Guys, papakinggan ko kayo pag nasa 30 na kayo, 30 plus. Kasi ang bata kasi, ang tao kasi guys, hindi pa nahuhulma o fully develop yung utak nila pag hindi pa sila 26 o 27 years old. Karamihan ng mga talino na nakuha ninyo, ina-absorb nyo pa lang. Wala pa kayong sariling thoughts na konkreto. Hindi nyo pa kayang ilaban yung sarili ninyong pananaw, yung sarili ninyong beliefs na molde galing sa experience ninyo. Kasi sa dami ng experience ninyo, after 30 years old, yung bawat experience at influensya, bigla lang kayo magkakaroon ng sarili ninyong thoughts. Yung sarili ninyong paghulma sa sarili ninyong base sa experience na yun. Diyan pa lang kayo makaka-develop ng sarili ninyong pananaw, na parang hindi na halintulad sa kung ano yung influensya, parang, ang hirap i-explain mas magiging unique kayo. Kasi yung mga utak natin, kahit kayo na mag-search, guys, hindi pa fully develop ang utak ng isang tao until 27. Yeah. Ganun yun, guys. Kaya kailangan talaga, mag-aral ng mabuti. Hanggat maaari, ang mga kaibigan nyo dapat mas matatanda sa inyo. 7 years ahead, di ba? Kung 14 ka ngayon, o 15 ka ngayon, dapat ang mga nakakasalamuha mo nasa 22 years old. Ganyan. 22 years old, 23, 24, 25. Kung 20 years old ka, kasalamuha mo dapat mga 27 years old. Diba? Yun yung pinaka-the best way kasi, diba? Kasi, ang tao kasi, kahit sa pagkabata, nagkakaroon sila ng muwang at 7 years old. Sabi nga nila, kahit sa Bible yata, nakasulat yun. Hindi ko lang alam kung anong verse. Sabi nila, give me a kid in 7 years, I will teach him how to be a man. Diba? It takes 7 years. Diba? Kahit naman sa school nga 6 years lang. Grade 1 to 6, diba? Pero may kinder, so almost the same na rin. Hindi ko lang saan ko nakuha, kung hindi sa Bible, siguro mali ako. Tuloy natin, guys. Isang taong naging hari ay dahil sa isang haring nagsabing isa din siya sa maghahari sa kanyang kaharian. Verse din yun na, facts yun. Parang sinasabi ko nga doon sa parang kingdom, 'di ba? Bawat state may kanya-kanyang hari, pero yung pinakahari na nag-unify ng buong country na yon, sila yung magbabasbas sa'yo para maging hari ng state na yon. Yun yung pagkakasabi, 'di ba? So, kasi nasabihan ka 'di ba? Na sige, ikaw na maging hari diyan dahil sa tingin ko karapat dapat ka na gabayan, at alagaan yung mga tao na pinamumunuan mo. Kasi sa tingin ko deserve mo at may kakayahan kang ipagtanggol yung lugar na para sa iyo. 'Di ba? At yung pangalan na 'yan, siguro karapat dapat sa iyo, kaya mong alagaan at kaya mong patunayan araw-araw. Pero ang tanong doon, kaya ba talaga ng mga makabagong panahon? Tuloy natin. Hindi yung naging hari kang bigla sa isang pagtiwari ng taong hindi mo naman kilalang nilala. Well, the king told me I'm the disc king, but I just smiled. The king smiled back at me and Parang naging tunog si Eminem si si Joti nagbigay pa siya ng homage. At me and gave me high five. When he repeated I'm the disc king, I just shook. Kasi for me the only disc king I support. Kahit marami Ang galing, man. Yun nga, sabi ko nga, may putsch kasi. Maganda din kasi tinapos na ni Joti kagad yung usapan dito. Sinabi ko rin yun dati hindi ko sinabing about kay Putsch, pero sinabi ko talaga na, pero sa kanya, kasi kung si Joti ang disking underground, di mo pwedeng i-bypass si Putsch Maniwata talaga Tama rin dito si Joti sa isang banda. Kasi siya binansagan siyang disking, pero di mo naman pwedeng i-bypass o talunan
si Pooch. Bigla na lang siyang bigla na lang siya nasa si Pooch, diba? Pakahusay, Pooch, ang gandang pagsusuri nun. Nabombahan tayong lahat doon. Kasi napakagandang visual nun eh. And at the same time, magandang pagbibigay ng very educational yung ginawa niya doon. Kasi tama, marami nagsasabi na si Joti ang Disking, pero parang pinamukha niya sa ating lahat na parang ba't niyo ko tatawagang si Disking merong Pooch Maniwata. Parang lahat tayo nagulat doon dahil shit, ba't na-bypass natin yun? Kasi dahil lang natawag siyang Jits, pero na-bypass natin ngayon, yung mismong idea natin at talino natin at pangunawa natin sa mundo ng rap game biglang nauga na parang natanong, 'di ba? Na parang parang mali yung pag-perception natin. Kasi tama nga naman, may Pooch, paano 'yun? Di naman natin pwedeng, 'di ba? Yun eh, 'di ba? Parang minsan kasi may mga artist katulad ni Kuya Duro na nakakalimutan nila na meron silang pangalawang pagkatao eh. Tapos yung pangalawang pagkatao na natatabunan. At dahil natatabunan, bibigyan ng dahil hindi na nangyayari at hindi lumalabas, nagbibigyan ng pagkakataon at karapatan yung mga bagong sibol na talagang magmalakas, hanggang sa nakakalimutan nila yung legend. 'Di ba? Meron kasi mga tinatawag na myth, the legend. Parang si John Wick, yung mga nagpahinga. Pero biglang, oh shit, yung mga taong nakakaalam at sumikat ng mga panahon ngayon na binabansagan nyo na kung ano, biglang sila nakakaalam sila ng, bakit yung meron tayong Pooch Maniwata, parang ganun. Ang laking bagay na, ang malaking sampal sa mga, sa mga tao na, mga baguhan na talagang, na mabilis ma-brainwash ng panahon ngayon. Doon natin makikita na ang bilis na ng takbo ng panahon. Sa sobrang bilis ng takbo ng panahon, nakakalimutan natin na meron talagang mga nananahimik na uuna, mga taong nagbigay talaga ng talagang legendary na na era. Yung mag-create ka ng sarili mong era. Yung si Pooch Maniwata, nag-create siya ng sarili niyang era. Imaginein mo yun, guys. Mag-create ng era ikaw. Magbigay ka ng ng panibagong estilo, panibagong gimmick, yung tipong, parang hardcore na ganun. Ang hirap nun, guys. Yung maka-impluwensya ka ng maraming rapper sa binigay mong style na gayon, diba? Hirap nun. So, big props sa ginawa dito ni Joti. Kasi kahit ako nabigla parang it makes sense. Kasi doon nakita na talagang si Joti nagsusuri talaga siya. Hindi siya basta-basta naglalabas na kanta, sinusuri niya yung bawat sasabihin niya at yung mga talino na nilalagay niya sa lyrics niya, may resibo talaga. May nakalagay doon, diba? Parang mapapaisip ka rin talaga eh. Tuloy na. Sasabing ako daw hari ng distrakan, di ko pa rin pinangahawakan ng di ko pinangarap mag-may-ari ng corona ng isang hari kung hindi naman para sa akin yan. Marami kayong nag-aagawa. Ang laking sampal yan sa mga tao na mahilig magmuhat ng bangko. Laking problema yan. Yung mga tao nagbubuhat ng bangko, yung mga tao na mahilig mang uto, inuuto si Joti. Guys, doon makikita talaga na kung gaano ka-humble at lyrically inclined si Joti. Marunong talaga siya magsuri. May mga tao talaga na may talino talaga sa pinapasok na dapat. Dapat yung mga hinahanap ninyo, guys. Hindi lang basta may nilalaman, kundi may mensahe talagang malinaw. Makikita din yun na parang hindi lang kayo dito pinapakitaan ni Joti ng talino na meron siya sa past at nakaraan, yung pagpakilala niya kay Pooch, ang pagkilala niya sa artist na yon na imaginary, meet the legend, yung meet na yon at legend na yon. And at the same time, tinuturuan tayo na magpakumbaba, 'di ba? Kaya ba natin isang tao isabuhay yung o pangatawanan yung binibigay sa atin? 'Di ba? Kasi bago natin pangatawanan yung isang bagay na yun, kailangan yung umuisip sino ba talaga ang nakakagawa nun? May tao na bang nakagawa na yun, 'di ba?
Baka bansag ako ng bansag sa sarili ko ng ganito, may tao na pala nakagawa nun. Di ba ang hirap nun, guys? Diyan, tinuturuan tayo ni Joti na magpakumbaba kayo. Huwag kayong basta-basta magbuhat ng bangko ninyo dahil baka nakakalimot kayo, merong ganito. Di pa kayo pinapanganak. Ang sakit nun, di ba? Meron ng ganito, nag-exist na si ganito bago ka mag-start mag-rap. Bago mo banggit yung salitang daddy, mama, uncle, kuya, ate, eto na siya. Ang sakit nun, di ba? Bago marinig yung unang tono, matuto chord progression, mag-rap, magsalita ng ganito, meron ng ganito. So, paano mo, diba? Ang hirap nun. Pakalaking bagay nun. Big props. Mabangayan, nagsisilipan ng abaw kung sino ba dapat ang maging wala tayo dapat pagtalunan pagkatasadong galo lamang ang naging isang bisking. Bars na naman, putang ina mo yan. Bars! I mean, I'm very sorry pero alam ko masakit to para sa inyo but there's no Francis Magalona anymore. Guys, meron lang Andrew E. At kahit si Kuya Drew, hindi nyo nakita ang magpahinga yon guys. Kaliwat kanan may show. Di ba? Kahit saan, kahit may bumabastos pa sa kanya, he just brushed it off. Guys, wala siyang pakailam. Dignan nyo nga Kuya Drew may haters eh. May basher. Ginagawa ng issue. Ako pa kaya? Ordinaryong tao lang guys. Si Joti nga kilala, Salbakuta kilala, may issue, merong naninira, may bumabastos, di ba? Oh. Yung mga nakuha nila, wala lang yun eh. Compare mo kay Kuya Drew, ang dami niyang haters, ang dami gustong bumagsak yung karera niya. Ang dami, guys. But no. Di siya nananahimik lang siya. Ganun talaga, guys eh. Kailangan niyang magkaroon ng self-control. At ang lakang bagay ng sinasabi dito kasi nakita ninyo na minsan talaga kailangan ng magpatuloy lang kayo sa kung anong dapat nyo gawin sa buhay ninyo. At wala kayong dapat pagtalunan din talaga dahil meron ng Kuya Drew. Wala na. May Kuya Drew lang. Yun. Kung ano pa rin kayo, kung nag-aalangan pa rin kayo, pakinggan nyo yung tamang-tama. Sa tamang-tama, may reaction din ako dun eh. Check nyo. Maliligo kayo sa akin ng mura doon. Kasi guys, ako talaga, aminado naman ako, nagbumura talaga ako sa reaction. Which is, ano lang naman, expression lang yun eh. Mas marami pa nga ako natatanggap na mura galing sa comment eh. Mga taong haters, ang dami ko natanggap na mura. Pero hinahayaan ko lang, di ba? Kasi, pero pag merong mga nagbibigay talaga ng maling informasyon, talagang nagre-reply talaga ako. Kasi kaya ko naman i-take eh. Mura lang ba? Pambabastos nyo lang ba? Yun lang ba? Pangaasar lang ba? Kaya kong i-take yun. Diba? Kaya kong tanggapin lahat ng sinasabing masakit sa akin. 'Di ba? Walang problema doon. Ang hindi niyo matanggap, nandiyan na 'yun. Yung ginawa kong video, yung mga sinabi ko hindi niyo matanggap. Kasi it takes a smart man to understand what I'm saying. You know? At ma-comprehend. Tuloy natin, guys. Bisking. Ang isang hari na sa donggalo, hirap kayong iswallow. Ang katotohanan, mas bilib pa kayo sa tao na katotohan pa lamang. At kung tunay kayo kay King. Ay, guys, tahimik ako sa issue na yan, guys. Kasi, sa totoo lang, yung ginagawa dito ni Joti, talagang recap yan ng 4 years ng issue. Tapos, parang binibigyan niya na lang talaga ng ending. Ito na yun. 'Di ba? Wag niyo yung ito na yung pinaka-mark niya, yung stamp. 'Di ba? Tuloy natin, guys. Kasi mahalagang ngayon di na siya nagbibigay ng impormasyon, 'di ba? Hindi ko na babanggitin kung sino kasi may mga tao kasi nagbibigay ng mali-maling informasyon, guys, and which is I don't like that. Ayoko sa mga tao na sinungaling gumagawa ng impormasyon, nag-iimbento. Kasi yung mga bagay na yan, pagmamanipulate ng tao yan eh. Paggawa ng kwento. Kasi gusto nila makuha yung sympathy mo eh. Ang pinaka-worst na uri ng manipulation, guys, yung tinatawag na, pagiging con artist. Yun, guys, mapapansin yun, guys. At ako, ayoko din sa mga ganong klase ng tao eh. Yung pagiging con artist, yun yung mga tipo ng tao na kakausapin ka, lalapitan ka, tapos, kakaibiganin ka, papakita yung credentials nila, sasama ka kung saan-saan, papakilala kung kani-kanino, papakita yung background nila, na kesyo ganito sila, ganyan sila. Tapos, all of a sudden, pag hindi mo sila
hindi ka sumang-ayon sa kanila, bigla ka nilang babastusin, aasarin, pagtutulungan, 'di ba? So parang isang uri ng ng tawag dito ng pagmamanipulate na pag hindi mo ako nirespeto, at ako nagbigay sa'yo ng ganito, binigyan kita ng chance na ganyan, binigyan kita ng ganito, pinakilala kita kung kani-kanino, minensahe kita, binigyan kita ng pera, tapos di mo ko susundin, o ngayon patay ka sa amin. Di ba? Parang gano'n. Di ba? Ayoko sa mga ganong klase ng mga tao, guys. Di ba? Ayoko sa mga sinungaling, tinanggal yan sa sa manipulation, yung pagiging con artist, pero yung pagiging con artist, guys. Ako, wala akong message na tao, wala akong kinausap, wala akong pinagsabihan na ganito o ganyan. Guys, obvious naman lahat ng sinasabi ko rito, transparent ako. I mean, I'm nobody. I'm fucking nobody. But, yung sinasabi ko palagi, very important kasi yung talino na binabahagi ko, malaking bagay yun. Kasi one of these days, hindi nyo man ma-experience, at least may idea na kayo. Hindi nyo man ma-experience yung bagay na sinasabi ko, at least may idea na kayo, if ever na mangyari sa inyo, alam nyo na yung dapat yung gawin. Diba? Tuloy natin, guys. Kung kayo kay Kiko, salita niyang dalawa silang hari dito, bakit di nyo nirespeto? Buhay na patunay, nasa paligid nyo yung mga plastic bitch. Ang mag-iisang hari ay kasama sa kanilang bucket list. Bars. Kasi ayaw ninyong irespeto yung sinabi ni Kiko at ni Kuya Dor na pareha silang hari dito sa kultura na ginagalawan ninyo. Ibig sabihin, ayaw ninyong tumanggap na merong hari. Kasi sa isip ninyo, gusto ninyo na kayo yung tingalain at maging hari sa industriya niyan. Wala na kayong magagawa dahil hindi pa kayo pinapanganak, meron na silang tinatrabaho. Kaya sila nabansagang ganyan. Actually, hindi na nga siya hari ng king. Ano na siya, godfather na siya talaga. Di ba? Godfather na. Parang hirap na basagin yun, di ba? Ang hari, parang nakalukluk, meron pang minamanduhan. Di ba? Ang Godfather, wala na, tapos na. Di ba? Ibig sabihin, kahit yung hari, susunod sa kanya. Di ba? Manood kayo ng Godfather. Yung gang, mob yun eh, mob. Di ba? Yung pinaka-Godfather, parang gano'n. Kasi, tuloy natin, guys. No disrespect sa unang hari, Sir Tix, rest in peace. Di lang namin gusto ang amoy ng homeboy mo, smells like shit. Kahit wala na yung unang hari, walang substitute. Mga destitute sa hip-hop nyo, kayo ang prostitute. Tumalong na lang sa aeroplano without parachute. Isama nyo na buo yung institute para cute. Respeto sa bago sibol na sa titulo ay hindi naghahabol. Gumagalang pa rin sa mga nauna at patuloy tinitingala sa gamot. Kung wala naman tao ng babato, wala na mga aso nakakahol. Pero kung kupal ka di makontrol, asahan mo to na ma-fuck you all. Kahit marami statement yung binigay doon ni Jyoti. Sabi niya, lahat kayo magkupal, patay kayo sa patay, tama tayo. Ito natin. Sabing ako daw hari ng distrakan, di ko pa rin pinangahawakan ng pinangarap magmay-ari ng korona ng isang hari, kung hindi naman para sa akin yan. Marami kayong kahit ako nasampal ako dun eh. Kasi may mga tao rin kasi na nakikita ko na I think pero never kong vinocalize yun. Hindi ko vinocal na baka nga pwede. Pero I'm still, loyal ako sa idea na dalawa lang yung hari na iniisip ko. Nabanggit ko na yan, guys, many years ago. Imagine ninyo. Kahit yung mga talino na binibigay ko ngayon, naririnig ko na rin sa ibang artist. Ibig sabihin, nanonood sila. Kasi may mga informasyon din ako na critical na hindi mo maririnig kahit kanino talaga eh. Unless pinag-aralan mo din talaga. At yung mga ibang mga sinasabi ko, hindi ko naman galing din sa akin, pero inaral ko din naman. Pero hindi ko rin naman dapat yung binibigay dahil di naman ako binabayaran dito, di ba? Yung mga impormasyon na importante, wala naman bayad, pero sinasabi ko dito. Pero ang layunin ko kasi mabuksan yung utak ng mga tao. At mabigay sa kanila yung tamang impormasyon at maungkat yung mga impormasyon mahimay natin para makita ninyo kung bakit ba talaga ganun? Bakit may ganun ba talaga? Di ba? Tapos pag nahimay na natin yun, tapos makikita ninyo kung bakit ganun dapat yung information. Bakit yun importante, bakit yun yung napiling salita, bakit yun napiling idea, bakit yun yung napiling opinion, bakit ba yun? Diba?
Yun yung idea dun eh. Bakit yun? Saan ang galing? Ano yung pinagkuhanan mo? Ano yung pinagugutan? Meron palaging objective, meron ding subjective na idea. Pero meron palaging undeniable truth. Yun, guys. Undeniable truth. Diba? Tuloy natin. Nag-aagawa, nagpapangyan, nagsisilipan ng abang. Yung undeniable truth, facts din yun. O sino ba dapat ang maging? Wala kayo dapat pagtalunan pagkatasadong galo lamang ang naging isang disking. Kahit marami nagsasabing ako daw hari ng distrakan, di ko pa rin pinangahawakan ng di ko pinangarap pag may-ari ng corona ng isang hari kung hindi naman para sa akin yan. Marami kayong nag-aagawa, nagpapangayan, nagsisilipan ng abang. Kung sino ba dapat ang maging? Wala kayo dapat pagtalunan pagkatasadong galo lamang ang naging isang disking. Napakahusay ng pagkaagawa dun ni Joti. Very orchestrated. Napakahusay, napakatalino. Binigyan niya ng oras. Yung makaisip ka ng ganyang klase ng tema ng rap, it will take some time. Napakahusay ng pagkaagawa ni Joti dito. Big props. Yung buong kanta yung nagsilbing mistulang bars eh. Yung kanta mismo, isang malaking bars. Kasi hindi lang siya basta napapanahon, pero isang malaking statement siya para sa kultura at industriya na ginagalawan ng maraming artist. Isa siyang malaking patunay o stop sign o parang stoplight sa ginagalawan ninyong scene. Kasi para sabihin na, bago kayo magaganto-ganto ganyan, may basbas ka ba? Diba? Sino ba nagsabi sa inyong, ang laking bagay din nun, guys. At ako hindi ako makipag diyan. Dahil sa tingin ko, yung sinasabi ni Joti, mayroong substance, mayroon talagang pinaghugutan. At bibigyan ko to ng 10 dahil sa tingin ko napakatalino ng pagkaagawa. Yung maisip mo lang yung tema na yun, pakahusay. Kasi, maraming mga issue ngayon na lumalabas, maraming mga self-proclaim. Mas maaga, mas much better na palaging you put a stop on it, Yung mga lumalabas. Kasi ako, personally, pag meron akong nakikita o na bagay na sa tingin ko I disagree, sinasabi ko agad. Kasi importante yun, guys, na ma-put stop yung bagay na yun. At yung makahanap ka ng perfectong solusyon sa ganong klase ng mga issue, napakatalino. Well thought. Package. Very smart. Very witty. Yung mismong buong kanta na disking is naging mistulang bara at statement. Na pwede talaga na pwede mong ipangbasag na kahit kanino nagse-self-proclaim. Kahit ako, pwede na ako mag-self-proclaim, ako multo na, tugma. Ganun pa man, guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay at nakaabang at bibigyan ko siya ng 10 kasi napakahusay. Ang ganda ng music, may brass, ang ganda ng mga progression ng chords, maganda yung bassline din. Ang ganda ng hooks, very catchy. Maraming nasabi si Joti. At sa tingin ko yung substance, elemento, at ganun pa man yung content niya napakahusay. Maraming mga bagay na pwedeng mag-iwan ng tanong and at the same time, very humble yung pagkakagawa niya. Very humble. Tuloy natin ito, guys. Maraming salamat, guys. Sana galingan sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good pro. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.